Mapagpalang araw po, kaibigan. Happy Lord Day po sa inyong lahat. Dito na naman po tayo sa tahanan ni Ate Son Bautista. Dito po sa Barangay 103. Zone 1, District 1, Tondo ay Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Every Saturday Sunday, nagpupunta po ako dito para magbahagi ng salita ng Diyos mula sa kasulatan. Hindi po tayo gumagamit ng iba't ibang mababasahin, no? Yung mga magazines, kundi mismong Biblia po ang ginagamit natin. Pero bago tayo papalahot, tayo muna ilalapit sa Diyos. Panginoon Diyos, ang naman na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ni Ate Ason. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Diyos. Pero sinasabi dito sa unang Korinto si Apostol Pablo. Tignan natin yung sinasabi niya. 15:3-4. Ayan. Tignan po natin Ang sabi niya ay kain ka na nga. Oy, tunay ulo. sa uno. At ngayon, ipinapahalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita o salita ng Diyos na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Yan ang maganda. Pag sinabi mong mananampalataya, kailangan ng saligan, yung salita ng Diyos sa Biblia. Hindi yung deboto ko nito, deboto ko ni ganyan. Wala naman sa Biblia. Anong klase kang deboto? Di ba? Kung minsan, marinig mo sa mga tao, deboto ko ni Santa Maria, deboto ako ni Santo Niño, deboto ako si Nazareno, deboto si Pablo, si Pedro. Kailangan yung nasa Biblia. Ang sinasabi ni Pablo. Ulitin natin Ngayon, pinapahalala ko sa inyo mga kapatid, ang salita ng Diyos na ipinangaral ko sa inyo. Yan ang ebanghelyo. Ibig sabihin, salita ng Diyos, ebanghelyo, na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Ibig sabihin, itong mga taong kausap ni Pablo, nung araw, wala pa si Pablo sa buhay nila, wala silang pananampalataya o kung meron man, lihis sa haral ng Diyos. Pero dumating si Apostol Pablo, kaya sabi niya, pinapahalala-hala ko sa inyo. Sometimes nakakalimot ang tao ang pinahalala niya? Yung ipinangaral kong ebanghelyo, salita ng Diyos, ang naging saligan ng inyong pananampalataya. Alam niyo po itong Korinto, magulong lugar po ito. Magulo ito. Sa panahon ni Pablo, kaya nga pinapahalala niya yung mga tao Baka iba ng kanilang ginagawa. Dito sa isang talata, tingnan natin Tingnan ko yung isang talata. Si Pablo rin nagsasalita rito. Ganito ang nakalagay. Sa libro ng Tito, 1:16. Ang sabi nila, kilala nila ang Diyos. Ngunit, pinabubuluhanan ng kanilang mga gawa. Yun ang ibig ko sabihin. Baka naman yung tinanggap nila, then tumagal ang panahon, iba na ang kanilang ginagawa. Kaya, sabi ni Pablo, pinapahalala ko sa inyo na yung salita ng Diyos na ipinangaral sa inyo, siyang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Baka nabago na, kaibigan. Kaya nagpaparemind ng Apostol Pablo sa kanila. Kaya nire-remind sila. Merong mga nangyayaring ganyan.
Halimbawa, sa kasaysayan ng mga apostol, si Pedro nga, tumalikod na nga eh. Nag-backslide. Sipin mo, apostol na yon. Nakikita pa si Jesus. Nag-backslide na. Imbis na mangaral, ano sabi ni Pedro, tara, balik na uli tayo sa pangingisda. Ngayon, nung nabuhay na maguli si Jesus, nagpakita kay Pedro. Nangunguli sila ng isda. Ano sabi ni Pedro? Panginoon, hindi po ako karapat dapat. Kita nyo? Kasi po, wag mo sabihin mananampalataya kayo. Sometimes, kahit mananampalataya na kayo, nagbabago po ang panahon sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Hindi, dapat kung mananampalataya ka ng totoo, huwag kang bibitaw. Dumating man ang iba't ibang mga pagsubok sa buhay, hayaan mo lang yan. Lahat naman yan, dumadaan lang sa buhay ng tao. Sino ba taong hindi nakakaranas ng mga iba't ibang problema? Mahirap pa sa daga, may problema. Pinakamayaman na tao, may problema. Oh. Alin lang ang dapat? Ano man ang mangyari, huwag po tayong bibitaw, kaibigan. Bakit? Pagdating ng araw, ka naman ang makikinabang eh. Pero ba mga taong naglilingkod sa Diyos na hindi nakakatikim ng kuminsan nga, sabi nga nila eh, buti pa nga yung hindi naglilingkod, parang nakakahangat pa sa buhay. Sometimes dumarating yung ganyang klaseng inggit. Oo, totoo yan. Buti yung kapitbahay ko, magnanakaw yun, pero ang sarap ng buhay. May mga ganyan. Huwag niyong problemahin yan. Kaya ano sabi ni Jesus, don't worry. Huwag mabagabag ang inyong, basahin natin, sa 1:14. Anong sabi ni Jesus? Huwag kayong mabalisa. Talagang may balisa talaga dumarating sa tao. Walang taong hindi nababalisa. Kaya sabi ni Jesus, huwag kayong mabalisa. O ano yan? Basta magtapat lang kayo sa paglilingkod sa Diyos. Ako nakita ko na po yan. Doon sa lugar namin na nasunog. Sa lugar namin, 2 beses nang nasunog dun eh. Unang nasunog, sa kabila, nagsimula doon sa likod namin. Sa likod namin mismo nasunog. Then tumawid sa linya namin. At lahat ng katabi kong bahay, nasunog lahat. Pero kami, hindi po. After 4 years, nasunog na naman dito sa kabila. Nasunog po ba yun sa amin? Hindi. Pero naahambihan siyang apoy. Siyempre, katabi mo lang yung apoy eh. Sa awat tulong ng Panginoon Diyos, hindi siya nasunog talaga. Naahambihan lang. Oh. Eh bakit? Naniniwala ako sa Diyos eh. Anong sinabi ko sa Diyos nung mangyayari yung mga sunog? Diyos ko, saklolohan mo kami. Yun lang yung sinasabi ko sa Diyos. Kasi wala naman talaga akong magagawa. Maging ang bombero, walang magagawa ka eh. Eh kung may magagawa ang bombero, bakit ang dami nasusunog? Kaya sabi ko, saklolohan mo kami. Yun lang. Sa panalangin ko. Pero nakaluhod ako. At yung ulo ko, nasa sahig na. Nakaganyan ang ulo ko sa sahig. Kinakausap ko ang Diyos. Saklolohan mo kami. Sabi ng mga tao sa amin, tay, bumaba ka na dyan. Diyan ka mamamatay, masusunog kayo. Kita nyo? Sabi ng kapitbahay ko, ano sabi ko? Kung mamamatay ako, gusto ko dito na ako mamatay. Sumisigaw na yung kapitbahay ko sa baba, pati mga bombero. Tay, bumaba ka na dyan. Eh kasi katabi namin yung nasusunog eh. Lumalagablab yung apoy, kapitbahay namin. Nasusunog. Balot ng usok yung loob ng bahay namin. Pero hindi po ako umalis.
Kaya yun, dalawang sunog na yon nangyari noon, maraming namatay doon. Yung unang sunog, 5 bata. Yung ikawalawang sunog, may mga estudyante, may mga matatanda, senior citizen. 4 naman. O ano sabi nila? Minsan may dumadahan ng mga tao ron nagtatanong, ang sabi nung nagtanong, saan yung bahay dito na hindi nasusunog? Kwento lang sa akin yan, hindi ko alam yan. Sabi nung napagtanungan, ayan po yung bahay na hindi nasusunog, tinuro sa amin. Yung bahay na hindi nasusunog. Dalawa sunog na kapitbahay lang yung sunog eh. Naambiyan lang yung sa amin, pero hindi naman totally nawala. Yung kapitbahay namin, nawala talaga. Abo! Ano yan? Hindi ako nawalan ng pananampalataya. Kaya pinapahalala ni Pablo sa panahon niya, yung mga tao na convert niya, baka iba na ang ginagawa nila. Kaya pinapahalala niya yung salitang pinangaral niya sa kanila na kanilang tinanggap na ginawa nilang saligan ng kanilang pananampalataya. Okay, balikan natin si Pablo. Kanino ba aral yung binigay ni Pablo sa kanila na naging saligan ng kanilang pananampalataya? Ang sabi sa verse 3 and 4, unang Korinto 15, 3 and 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin, si Kristo namatay dahil sa mga kasalanan bilang katuparan ng kasalanan, katuparan na nakasaad sa kasulatan. 4. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa kasulatan. Yan. Sino pinangaral niya? Mahalagang aral ang dinala niya sa kanila. Pasinin nyo ha, sabi niya sa 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral. Mahalaga, hindi lang basta mahalaga, pinakamahalagang aral. Ano yun? Na tinanggap ko kay Kristo Jesus. Kaya yung pangangaral ni Pablo, Ang mga damit. yun ay galing kay Jesus. Galing kay Jesus po yung pangangaral ni Apostol Pablo. Lahat. Lagay mo sa libot. Oh. Kaya magandang saligan ng pananampalataya. Alisin mo yun. Lalagay mo pa. Magandang saligan ng pananampalataya. Yung sumasampalataya ka na si Jesus ay inilibing at nabuhay na maguli para sa kaligtasan ng tao. Oh. Yan po. Kanya lang talagang dumarating ang problema sa mga tao. Kung minsan pag dumating yung problema, nawawalang sa isa yung kanilang pananampalataya. Parang yung parabola doon sa ibon na nanunuka ng mga salita ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Oh, may binhi na nalaglag sa may batuhan, biglang tumubo, then later on namatay. Ano yan? Sa simula, tinanggap nila, then dumating ang problema sa buhay, bumigay. Wag. Kung dumarating man po yung problema, wag po tayong bibigay. Problema lang yan. Mas malaki pa ang Diyos sa problema, kaibigan. Ano lang ang dapat mong gawin? Magtiwala ka lang sa Diyos. May manok na nga. Sabi ni Jesus, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Oh. Kaya yung mga problema po sa buhay, pag dumarating yan, anong gagawin mo? Magdasal lang po kayo, kaibigan. Pag dumarating yung problema, ako, dasal lang ng dasal. May problema, walang problema, lagi ako nagdadasal. Araw-gabi. Bakit? Ba't kailangan mo bang dumating yung problema tsaka ka magdasal ng magdasal? Di mas maganda, wala pang problema, nagdadasal ka na.
para mapiprevent po yung problema. Sa iyong kakadasal, yun ay nagiging parang wall. Hindi makalusot yung problema. Kasi nga, lagi kang tumatawag sa Diyos. Kaya nga sabi ni Pablo, anong sabi ni Pablo? Lagi kayong, basahin natin. Dito sa Thessalonica, chapter 5. Ano nakalagay? Ikalawang Thessalonica. Ito, babasahin natin. Chapter 5, verse 16. Magalak kayong lagi. 17, maging matyaga sa panalangin. 18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng nangyayari sapagkat yaho ng ibig ng Diyos sa inyo. Oh. Laging magpasalamat. Magalak, manalangin, magpasalamat. Ano man ang nangyari sa iyong buhay, kaibigan, ipagpasalamat mo. O naalala niyo po nung araw, yung nasunog yung base ko, sino pa nakakaalam nun? Merong isang bahay doon, hindi nasunog, mag-isa lang. Bilin, wala pang kumakain. Anong ginagawa nung tanong? Paladasal pala siya. Oh. Naalala niyo yung lindol nung araw sa may Bisaya, sa panahon ni Pinoy, ni Maruas. Merong isang tao ron. Lahat ng yung buong niya nasira. Yung internet, magsahin na dyan. Oh, anong sabi niya? Nagpasalamat siya sa Diyos. Oh, nagpasalamat pa siya sa Diyos. Halos wala na matira sa kanyang tahanan. Kasi ang sabi ni Pablo, ito ulitin ko Lahat kinuno din. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. Wala nga bigas eh. Lahat ng pangyayari, pagpasalamat ninyo. Muna ka po, wala pang Kaya kung nangyayari man po yung ganyan, ano sabi ni Pablo? Ipagpasalamat ninyo. Kaya yung isang lalaki doon sa Cebu, naalala niyo yung malakas na bagyo noon. Nagpasalamat pa siya. Halos sumusambahin niya. Ano sinabi niya? Salamat, Panginoon. At nangyari po yung bagyo na araw, hindi gabi. Kaya kasi pag gabi, lumilipad ang yari, di nyo nakikita. At sigurado, walang kuryente, brownout. Kaya nangyari yung bagyo araw. Kasi nakikita nila lahat. Kaya nakapagpasalamat pa siya. Kayo po ba, kaibigan, kung meron kayong dinadalang mabigit na problema, kaya nyo pa kaya magpasalamat? Kaya dapat ugalihin po natin ang mapagpasalamat sa Panginoon Diyos. Amen. Ganyan po, pasalamat po tayo. Ano man ang nangyayari sa buhay natin. Hindi yung pagka may baginawa, may pasalamat. Pag walang paginawa, wala nang pasalamat. Hindi ganun, kaibigan. Kaya sabi ni Pablo, yung pinakamahalagang aral na tinanggap ko kay Kristo Jesus, ang siyang ibinigay ko sa inyo. Sipin nyo, the best palang binigay niya. Pinakamahalagang aral, hindi lang basta mahalaga, pinakamahalaga. Kumbaga, the best na turo ang binigay niya sa kanila. Dahil nga po ang basang Korinto, hindi po niyan, magulo yan. Kaya pinapaalala niya lang. Kaya nga meron pong pagdalaw na kagaya ng ganito. Ako, nakakaranas ako, may mga problema yung dinadalaw ko. Sabi ko, ba't ang problema ninyo? Sometimes mag-asawa, nag-ahaway. Sabi ko, na ba pinag-ahawayan ninyo? Sinisita ko talaga sila. Pinakikialaman ko na. Eh bakit? Hindi na nga maganda eh. Kaya kung minsan po,
Pati kami mga nagsishare ng word of God, minsan nasasagot pa kami sa ganyan eh. Pero okay lang. Basta may bahagi namin sa nila ang salita ng Diyos. Amen? That is good. All the time. Salamat, Panginoon Diyos, sa pagtuturo mo sa amin na kami po yung maging maugali mapagpasalamat ano man ang nangyayari sa aming buhay. Mapait man o matamis. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Siya naman po si... Ayan. Tanong ko sa iyo, Ate Asong.